And for the boys downstairs, the family room and the master's bedroom left and right upstairs. There is the living room and there is their dining area. But out of 10 rooms, they have only 2 comfort rooms. O bakit sa laki naman yung dalawa lang comfort rooms? Malawak may tubuhan doon. So doon na muna. During that time kasi, instead of comfort rooms, traveler rooms, they used arenola. Diba? Even sa mga old houses, yun yung makikita natin. And common in Spanish homes before that, between their dining room and the kitchen, they have their own small arch window. Ito yung bintana na yan. They put that window to facilitate the movement of the foods and to minimize the foot traffic in and out of the kitchen. And besides, isa sa mga table manners sila noon, hindi sila kumakain kung may servant sa harap nila. Wow. Especially kung pangit. Kapag kayo tumawa, yung isa dito kanina sumimangot. Hindi ko intensyon na tamaan siya. Kusa siyang nagpahalata. You know what guys, wala namang pangit sa mundo, di ba? Iwan ko lang kung bakit pinatunayan niyang meron. It means, inside of that small arch window is kusina nila noon. But I'm proud to say, kwarto ko na ngayon. Okay. Let's stop for here. Dito muna tayo. Well, kwento ko lang po sa inyo. Baka kasi sabi nyo sa akin, joke ko lang yun, or part ng joke ko yun, or maybe nag-joke ako na kwarto ko yun. Well, I just want you to know, I stay here alone 4 years na. Walang ghost? Nangarap ako ng mansyon, pero hindi ganito. Ang pinangarap ko, may bubong naman. Sabi sa kanya, hindi ka ba natatakot dito? Well, matatakot pa ba ako kung alam ko pagdating ng araw magiging akin to? Okay guys, kung hindi siguro matibay ang pag-usap ng bahay na to, bumagsak na to for 3 days na umaapoy ang bahay. 3 days of burning, 3 days of fire. On the first day that they attempt to burn this house, they used 3 drums of gasoline, but nothing happened. They come back again with 2 drums of gasoline, but mixed siya in 4 drums of used oil. Of course, kung may used oil, tatagal ang apoy nun. After 3 days, all the wooden parts of the house is burned. Maybe one of the reasons kung bakit umabot na 3 araw, it's because of the hardwoods. Yeah. Imagine, 2-inch thick wooden floors, 1 meter wide, and 20.5 meters long with no joint or mula doon, papunta ron, walang dugtong na kahoy. It means isang puno, isang sahig nila noon. And that's made of nara, tindado, and kamagong tres. Pero kung nasunog mo lahat ng mga wooden floors nila, all the tiles are still original from Spain, and they call this Machuca tiles, the hardest, the famous, and the most expensive tiles during that time. O baka nagtataka kayo, bakit malalim dyan, tapos may hagdan doon? Mostly ang tinatanong dito sa akin, kung may underground daw sila. Wala silang underground. Ang hagdan doon, pinalagay ko na lang yun. Noon, wooden floors yan dyan, kaligil lang sahig na to. And common pala sa mga old houses na kapag wooden floors ang bahay mo, may ventilation sa ilalim. Kasi yan yung way nila kung paano mag-preserve ng mga wooden floors. Try to imagine, kung nakalapat yun sa lupa, madaling magmumoist, madaling anayin. Kailangan angat or halo lang sa ilalim. And besides, sa laki ng mansyon na to, wala silang aircon, walang electric fan noon. Between sa woods, may gap, doon dumadaan ang hangin. And take note, kahit gaano kalaki or kaliit ang bahay mo, kung may ventilation sa ilalim, malamig pa rin sa loob. By the way, that is the main entrance of the mansion, and that is the side entrance. Facing their side entrance is their original staircase going up and obviously going down. In January, makikita yung Belvedere na tinatawag nila. Please, itanong nyo lang sa akin kung ano yung Belvedere. Ano? Huwag na pa-spell sa akin yun. In fact, dalawa yung pagtawag nila nun. Either Belvedere or Belvedere.
Belvedere is a French word and a belvedere is an Italian word. Pero isang meaning lang sila. It can afford a beautiful view. So that's the place where every 5:30 in the afternoon, they gather there together just to watch the sunset. And dyan, tatayo si Don Mariano at sasabihin, lahat ng matatanaw ko ay akin. Naniniwala kayo doon as far as your eyes can see. Ako naniniwala din ako doon, pero unfair lang isipin yun. Kasi kung yuli yung base ng pagkuha ng properties noon, lahat na makikita mo sa iyo, di swerte ng mga duling. Dobling. Okay. Okay. Anyway guys, isa sa mga nagpapatibay ng structure ng bahay na to. Okay, everyone, I want you to try to run your hands to the posts and walls of the mansion, and you will feel like a marble or napakakinis niya. Sabi nila, bakit daw ganyan kakinis? Eh, ikaw namang araw-araw kung pahawakin, talagang kikinis. Bakit daw ganyan kakinis? Ang sikreto kasi nito, before maniwala kayo sa hindi, ang finishing ng buong mansyon, instead of tubig na ihalo sa semento, they used egg white or puti ng itlog. Wow. Naniniwala kayo doon. Sa mga naniniwala, ipagpatuloy nyo lang. Sa mga hindi naniniwala, pareho tayo. You know what guys? Nung nag-start ako dito, frankly speaking, hindi naman talaga ako naniniwala niya at may egg white sa bahay nito. Sinong maniniwala? Kahit eggshell wala ako nakita. And besides, ako yung klaseng tao na kapag hindi ko nakita, di ako maniniwala. But then, I realized, ang pangit pala na kung ako yung magkukwento, tapos ako hindi ako naniniwala. So, ang ginawa ko, naniwala. So, I made my own research kung bakit egg white yung ginamit. Nag-research ako, of course. Well, tama kayo. Dahil hindi lang sa structure na ito yung may egg whites, even sa mga old cathedrals, old churches, they used also egg whites because they made that as their binder. Example, the Miagao Church in Iloilo, the Molo Church in Iloilo, the famous Baclayon Church in Bohol, and even Pyramid of Egypt. That's made also of egg whites. But you're right, just imagine kung ilang itlog yung naubos bago nabuo yung mansyon. Ika ka ng isa sa akin, galit niya akong tinanong, saan sila kumuha ng itlog? Galit ko rin siyang sinagot. Isla, sigurado ako, hindi sa akin. Kung makatanong, kasi para ako nagbigay ng itlog. Kung sa akin sila kumuha, di kinulang sila. Hindi lang sila kinulang, hindi ganyan, kakinig. Ano, gusto ko lang malaman yung may farm sila noon. Poultry, di ba? Kung may farm sila noon, malamang ito yung reason kung bakit wala na silang farm ngayon. See, on the very large working plantation dito sa Negros, try to look at the structure outside na may puno sa taas. Nakita nyo yun? Oh, yan. Ako rin, nakita ko. Alam niyo ba guys kung ano yun? Correct, that is the chimney. Smokestack. Chimney of their Muscovado sugar mill. Or they made their own Muscovado sugar. During that time, manually, kalabaw yung umiikot dyan. Tapos ang kalabaw, may takip sa kanan mata, para yung ikot, kaliwa lang. Kasi kung walang takip yun, kakanan, masisira ang rotation nila. Kalabaw yung umiikot dyan, just to extract the juice ng sugar cane. Ilalagay sa large bath, doon niluluto ang asukal. Ang tawag nila dyan in Spanish words, makina di vapor, di horno economico. Mahirap. Asukarera na lang para madali. Di ba may puno sa taas, guys? Kung paano tumubo yung puno doon, well, they call that bird droppings or maybe dala ng ibon. Napakapangit naman kung magpakit ako ng gardener doon para mag-tree planting doon. Well, part also of this mansion is that original fountain since 1920. Yes, you're right. Dating original fountain, except the water. And mostly ngayon tinatanong. Ito kwento ko lang sa inyo based on my experience dito. You know what guys? Sa araw-araw kong pagtatrabaho dito, sa araw-araw na iba't ibang klaseng taong nakakaharap ko, araw-araw din akong binabato ng katanungan dito. Pero you know what? Sa lahat ng katanungan, may isang tanong ako na binigyan ng pansin. Sabi niya sa akin, Aber,
kung plinano dati ng mga Japanese na gamitin nilang headquarters or garrison ng bahay na to, paano daw nila natuntun ang lugar. Kasi in fact, nakatago naman to in the middle of their sugarcane plantation. Even nga tayo, kung walang may nagturo, hindi natin makikita to. Well, according to their history, huli nang nalaman ng mga Lacson that the gardener were informer of the Japanese. And mostly, ang tawag natin dyan, mga makapili. Yung mga may bayong sa ulo dati, tapos may butas sa mata, but this time, in this case, according to my research, hindi natin sila pwede matawag na makapili. Because when we say makapili, mga Pilipino na nagtraidor sa kapwa Pilipino. But they found out, hindi Pilipino ang hardinero nila, a Japanese gardener. Ang tanong, bakit nag-guard sila ng Hapon? Marami namang Pilipino. Well, during that time, kung may pera ka lang naman at kung gusto mong gumanda ang garden mo, Japanese ang kunin mo. Kasi sila rin yung magaling sa landscaping. Nga bonsai sa kanila yon, kaya po nabayaran. May pera sila, mayaman sila, kumuha sila. Hindi nila alam na yung hard nila, spy ng mga Hapon. But dito, they did not succeed. Kasi naunahan ng mga Amerikano, pinasunog ang bahay, hindi napakinabangan ang lugar. Okay, balikan ko yung katanungan ko kanina kung bakit 13 ang anak niya, 8 kwarto lang dyan. First, hindi nakatira ang 3 dito sa second family niya. So 10 lang, kulang pa rin ang kwarto. May rule siyang binigay sa 10 niyang anak noon na hindi kayo maaaring tumira dito kung may asawa na kayo. Yung 2 married na, kaya 8 kwarto na rin yung pinagawa niya. Kaya pala hindi nakatira ang 3 dito sa second family niya. Kasi nung nag-asawa ulit siya, sinunod niya rin ang rule na binigay niya. Hindi niya pinatira dito, umalis din siya. Because this mansion was built in honor of his first wife, Maria Braga. Para kay Maria Braga ang bahay nito, but sad to say, hindi rin siya nakatira dito. Kasi patay siya nang pinatayo ang mansyon. It means pinatayo to in memory of her. Kaya nga tinawag ang place na to as the Taj Mahal of Negros. It's because of that story. If you are familiar with the story of Taj Mahal in India, similar sila. Ang pagkakaiba lang sa Taj Mahal in India, doon mismo nakalibing ang asawa niya. Dito, hindi nga nakalibing dito, abay, nagpaparamdam naman. Joke lang. Hindi nga nakalibing yung asawa niya dito, but he molded their initials in every post of the house. Gusto niyo makita yon? Yes. Di hanapin. Kahit makapis-structure. Ay, de. E. And you guys, what letter did you see? Letter E. It looks like letter E, but this is not letter E. In fact, these are 2 M's facing each other. Stands for Mariano and Maria. Well, minagtag ito sa akin. Aber kung letter M yan, bakit pinatagilid? Hindi alam, pinatayo. O try yung patayuin, mukha siya McDonald's. Part of their Italian architecture. And besides, makikita daw natin ang value ng isang bagay kung paghirapan natin titigan. Suggest ko lang, kailangan yung tumagilid para malaman letter M siya. So these are 2 M's in reclined positions. Stands for Mariano and Maria. Okay. Last part of my tour. Before po ito in-open sa public as tourist attraction, gusto ko lang malaman nyo, abandoned lang to for 67 years. Imagine, ginagawang comfort rooms ng mga squatters. Tirahan lang ito ng mga taong nagtatrabaho sa tubuhan. Talian ng mga kalabaw nila, kambing, baka. But because of determination of Mr. Raymond Havillana, nasabi niya, wait, sa Europe, pinipreserve yung ruins. Bakit dito hindi? Sabi niya, okay, I will enter to my very ambitious dream in life. I will transform it into a tourist attraction and to give justice to the place as well. Kasi parang binaboy na to ng tao. Pero you know what? Nakaka-proud lang sabihin sa inyo that even though 6 years pa lamang kami open sa public as tourist attraction, we are already at rank 12
for the most fascinating ruins. Not only here in the Philippines, but around the world. Wow. And imagine, diba guys, imagine kung ilang ruins meron sa buong mundo. Yeah. For the records na research ko, there are 12 ruins. Rank 12. Of course, more than 1,000 ruins meron sa buong mundo. But being at rank 12, nakaka-proud sa Filipino na may isang nasama. And recently, we're already awarded or declared by the PICE or Philippines Institute of Civil Engineers as the best landmark in the Philippines. Wow. And last February lang po, we received a recognition from UAP or United Architects of the Philippines for preserving this structure. And of course, last month lang din po, we received na an Excellence Award from TripAdvisor for 2014. But you know what? Nakuha namin yung mga awards na yan. Naabot lang naman namin yan. Not only because of us na nagtatrabaho dito, but because of you also. Take note, hindi naman ito maging best landmark kung salita ko nung dito, walang katao-tao. That's because of you yun, and we're thankful for that. But before I end this tour, I would like again to introduce myself. My full name is Roger Lacson. I'm not related. I'm not related in this family. I'm not related in this family because my Lacson is L-A-K-S-O-O-N. I'm just the local version of the family. Maybe pang may-ari nito, apo sa tuhod. Ako na ang apo sa ingrown. Alam ko ang ingrown tinatanggal. Pero gusto ko lang malaman nyo, ang ingrown bumabalik. Ang galing Manila ako. Babalik at babalik ako. And now, part of our development, we had already a souvenir shop and a coffee shop there. Sana makapasok kayo doon because I'm planned also to burn that one. Guys, I'm inviting you guys to write your name. There's a guest book namin. Kasi po, by end of this month, iraraffle na namin yan. First prize namin. Is the mansion? Unang tao na pakitaan ito. Pero magandang jackpot prize namin. Trip to Hong Kong. Lakarin nyo lang. In fact, may nanalo na hanggang ngayon sa Batangas. Ano guys, lagi nyo pong abangan yung ikaw lamang. Alam ko yung magtatanong kung bakit dito sila. Yes, dito po. May massive. And abangan nyo yung participation ko doon. Talaga? Pag nakita nyo maliwanag ang mukha ni Coco, ako may hawak ng ilaw, doon ako ganun. In fact po guys, andun ako dapat sa ikaw lamang, hindi ko lang tinanggap yung offer. Sabi ng Direk, Roger, kailangan naman ng extra. Sabi ko, sige Direk, anong role ko? Sabi sa akin, natural, sakada. Hindi mo nagtatrabaho sa oh my God, Direk, ako yung nakatira dito, mansin yung bahay ko, ba akong sakada? Sabi, bakit Roger, ano ba ang role na gusto mo? Sabi ko sa kanya, haciender. Sabi, huwag kang mangarap, wala ng slot sa haciender. Ipatayin si Jan Estrada, papalit ako sa kanya. Hindi pwede, buo na namin yung story. Pero direct, kung tatanggapin pagiging sakada, ang tanong ko po, ano yung costume ko? Natural, babalutin ang mukha mo. Do you think guys, maging proud ang parents kapag sinabi ko, Nay, ako yan. Pagtingin sa TV, mata ko rin nakikita. Hindi, diba? But then trinay ko, tinanggap ko. Binalot nila yung mukha ko. Direk, ano po yung sasabihin ko, ano yung gagawin ko? So, Roger, wala kang dialogue, hihilahin mo na yung kalabaw. Kinuha ko yung tali ng kalabaw, hinila ko, binidyo nila. Pagtingin ko sa video, doon sumama ang loob ko. Mas matagal yung exposure ng kalabaw. Sabi ko, Direk, palit na lang, kalabaw, yung takpan yung mukha, ako yung hilahin niya. Hindi siya pumayag, wala ako sa ikaw lamang. Anyways, kung napanood niyo po yung episode ko with GGB or yung interview ko with GGB or Gandang Gabi Vice or Kapuso mo ni Jessica Soho or Drew Arellano or 700 Club Asia or ANC or TFC or the Living Asia Channel, guys, watch out for my next interview sa Soko. Ano guys, before I leave her in front of you guys, I would like first to advertise sa mga turista dito, huwag mo kayong umalis ng Bacolod without Mercy pasalubong. I am the official endorser of Mercy. Wow.